kung ano yung ginawa ni Abraham kay Isaac, multiply mo to the highest level. To the highest level. Ganon ang ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya please, wag lang nating basta sabihin, mahal ako ni Lord, God loves me, nang hindi mo iniisip kahit papaano yung mga detalye. Para hindi mo sayangin ang pagmamahal na ito, para maisip mo ang pagmamahal na ito na sinasayang mo, binabaliwala mo. Minsan, kapag hindi natin nalalaman ang mga detalye tungkol sa isang bagay o pangyayari, ay hindi natin properly ma-appreciate ito. Halimbawa, yung mga nakikita nating usong pictures ng mga taong nagpupunta ng beach, especially during summer. Particularly, yung mga pictures sa crystal kayak. Alam nyo ba, akala ko dati, sa malayo at malalim na parte ng dagat, kinukuha yung pictures na yan. Kaya ang ganda ng dagat, oh. Nung mapunta kaming mga pare sa Vicaria, salamat sa pamilya Sarabia, na nag-sponsor ng tinuluyan namin sa Boracay. Nito lang, doon ko na-realize, ang lapit lang pala. Nandyan lang, oh. Di naman ako marunong lumangoy. Nandun lang ako. Bandang hanggang dito lang yung tubig. Nandyan sa tabi ko na. Nauntog na nga ako sa mga crystal kayak na yan. Kaya pala ang posing ng mga babae, lalo na, nagbabalintuwad na, hindi kinakabahan. Kasi, malapit lang. O nakita po ninyo, kung hindi ko nalaman yung detalyeng yan, hindi ko makatotohanan or properly ma-appreciate yung pictures na yan. Sinabi ko ito as an intro sapagkat may mga bagay, pangyayari sa Bible na dapat kahit paano alam natin yung detalye para mas ma-appreciate natin ito. Halimbawa po sa ating ebanghelyo ngayon, sana narinig niyo yung detalye na sinabi dito ni San Mateo na nang makita ni Jesus ang pananampalataya nila. Ibig sabihin, hindi lang yung pananampalataya ng paralitikong pinagaling niya, kundi yung pananampalataya ng mga taong nagbuhat sa paralitiko. Pinagaling niya yung paralitiko. Mahalaga yung detalyeng ito upang sabihin sa atin na pagdating sa pananampalataya, mahalaga yung pananampalataya ng taong nag-iisa. Pero mahalaga rin, baka nga mas mahalaga pa, yung pananampalataya ng mga taong magkakasama. So nakita po ninyo, kung hindi natin nalalaman yung detalyeng yon, baka hindi natin makita yung isang mahalagang punto dito ng ating Panginoon. Proper appreciation. Dapat yung detalye, malaman natin yon. Sa ating unang pagbasa naman, tampok ang sikat na storya ng pag-aalay ni Abraham ng kanyang anak na si Isaac. Sa sobrang sikat nito, minsan parang, okay, alam ko na yan. Ganun lang ang ginagawa natin without going into details. Na napakahalaga. Kasi dito natin mas ma-appreciate yung pananampalataya ng Abraham at ma-appreciate din natin ang pagmamahal sa atin ng puong may kapal. Sapagkat kung papaanong nag-alay si Abraham ng kanyang anak, mas lalo pang ganun ng Diyos. I-multiply mo to the highest level yung ginawa ni Abraham kay Isaac, ganon ang ginawa ng Diyos. Kaya magandang makita natin yung detalye upang mas ma-appreciate natin properly at lubos. Halimbawa, yung detalyeng sinabi dito na hiningi ng Diyos kay Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Ang kanyang anak na si Isaac. Pinangalanan. Bakit? Kasi kung natatandaan ninyo, may isa pang anak that time, si Abraham, si Ishmael, na naging anak niya sa labas. Kasi inanakan niya yung alipin niya. Kaya pinangalanan to eh. Pupwede nating sabing mahalaga para kay Abraham ang dalawa niyang anak na ito. Pero kung papaanong naisakripisyo ni Abraham at one point si Ishmael dahil sa galit ng kanyang asawang si Sarah, abay pwede nating isipin na kumpara kay Ishmael, mas mahalaga kay Abraham si Isaac. Sapagkat ito ang tunay nilang anak mag-asawa. Ito yung anak na hinihintay nila na ipinangako ng Diyos sa kanila. Tapos hiningi sa kanya. Masakit yon para sa kanya. Susundan pa ng detalye. Ang sabi dito, maagang-maagang bumangon si Abraham. Ano ito? Excited? Katulad nung sabi nung isang paring kasama ko sa Boracay, di ako nakatulog, excited ako.
Ganun ba ang naramdaman ni Abraham dito? I don't think so. Sinong ma-excite na iaalay mo at papatayin mo ang iyong anak? Kaya maagang gumising, hindi nakatulog. Pagising-gising, di makatulog sa gabi sa kaiisip. Kasi ang dami niyang iniisip. Bakit ibibigay yung anak niya kung kukunin din pala sa kanya at siya pa ang magiging mitya sapagkat ipapapatay, ipasasacrifice sa kanya? Sige nga! Kaya nga sa lingwahe ng mga kabataan sa FB, ay pwede natin sabihin, the design is very difficult for Abraham. The design, the detail is very mahirap for Abraham. Susundan pa ng susunod na detalye. Kinaumagahan, maagang gumising, maagang bumangon, at sampa na agad sa asno. Nandun na agad yung mga panggatong na mga kahoy. O sige, sino nag-prepare niyan? Sino naghanda ng asno na yan? Na silang mag-ama ay sasakay na lang? Mayaman si Abraham. Meron siyang mga alipin. Matanda na si Abraham. Parang unlikely na siya ang maghahanda ng mga yan. Although hindi sinabi, palagay ko, most likely, hindi niya ito pinaubaya sa kanyang maalip. Siya mismo ang gumawa. Bakit, Father? Mayaman siya. Yung kanyang mga alipin, tatawagin lang, ihanda niyo yung panggatong, magsibak kayo. Ihanda niyo yung asno. Aalis kami ng anak ko. Alam mo ba ang ginagawa natin kapag hindi tayo mapakali? Kung ano-ano lang. Kahit kagatin na lang natin yung kuko natin, yung daliri natin. Kasi natetense tayo. Ginagawa nating busy ang sarili natin. I-channel natin ang ating energy. Kasi hindi tayo mapakali. Ganon, most likely para sa akin, ang nangyari. Tapos sasabihin pa yung detalye. Pagkalipas daw ng 3 araw, saka pa lang nila nakita yung bundok ng Morea. Tapos maglalakbay pa sila. Anong ibig sabihin nito? It took Abraham several days to contemplate killing his son. Sige nga. Baka mas nakatulong kay Abraham kung as quickly as possible. Biglaan. Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak. Sige, napatay ko ang anak ko. Bugso ng emosyon ko. Hindi ko pinag-isipan yung ginawa ko. Eto, 3 days na. Yung torture na. Papatayin ko ang anak ko. Imagine that. Na hindi niya masabi sa kahit kanino, lalong-lalo na sa anak niya. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga alipin, dito lang kayo, pupunta kami ng bundok ng Morea. Babalik kami. Madalas iniisip natin, ako talagang naiisip ko, ganong katindi yung faith ni Abraham. Sapagkat para sa kanya, hindi ipaaalay talaga ng Diyos ang anak niya. Kung ganun pa lang ang naisip ni Abraham, it will degrade yung tense, yung takot, yung kaba, yung worry niya. Diba? It will degrade yung sacrifice niya. Kasi at the back of his mind, alam ko, kunwarian lang to Pipigilin mo rin ako Hindi ganon. Talagang kinakabahan siya, natatakot siya. Pero bakit niya sinabi sa kanyang mga alipin, dito lang kayo at babalik kami? O sige nga, kung ikaw yung si Abraham, sasabihin mo bang, dito lang kayo at babalik, ako na lang. Ano mararamdaman ni Isaac? Patay, ako nga yung alay. Nung magtanong si Isaac kay Abraham, Tay, saan ang alay? God will provide. Hindi niya sinabing, anak, ikaw yung alay. Kasi ayaw niya na yung maramdaman niya, kahit ilang minuto lang ay maramdaman ng anak niya. Alam niya yung bigat na siya lang ang nagdadalang mag-isa. Ayaw niya yung maramdaman ng anak niya. Maramdaman man ng anak niya. Nakita niyo? May sound effect pa. Maramdaman man ng anak niya, gusto niya, mabilisan lang. So isipin po ninyo yung torture that Abraham had to bear ng mag-isa. Di ba may kasabihan tayo? Yung happiness kapag sineshare mo, nadodoble. Yung sadness, yung worry, yung fear, kapag sineshare mo, nababawasan kahit papano. Ito, siya lang mag-isa. At syempre, ang pinakamatinding detalye na hindi na natin kinakailangan i-describe pa. Yung detalye na iginapos niya ang kanyang anak dun sa altar.
Isipin po ninyo, kahit hindi sinabi dito, siguradong mata sa mata, nangungusap ang mata ni Isaac sa kanyang ama. At sinasabi ni Isaac, directly or indirectly, "Pa, ba't mo gagawin sa akin to? Ba't mo pababayaan ang mangyari sa akin to? Hindi mo pa ako mahal?" Naiyak ako kasi, di ba ito yung sinabi ni Jesus nang nakabayubay sa krus? "Ama, wala akong ginagawang masama. Bakit mo ko ginaganito? Bakit mo ko pinababayaan?" Diba? Di ba't nangyari kay Jesus yan? Sa Kalbaryo? Sa Kalbaryo na kikilabutan kayo na sinasabing kung saan nangyari yung pag-aalay ni Abraham kay Isaac, doon din nangyari. Somewhere in that place, nangyari ang pag-aalay ni Kristo, ang pag-aalay ng Diyos Ama sa Diyos Anak niya sa Kalbaryo. Di ka kilabutan dyan. Totoo yung sinabi ni Abraham nang may pananampalataya, God will provide. Ang pagkakaiba lang, God did not stop. Si Jesus, na solong anak, na pinakamamahal na anak, hindi anak sa labas. Si Jesus na pinakamamahal ng Diyos ng higit sa lahat. Si Jesus na siguradong inisip din marahil ng Diyos. Sa mahabang panahon, iaalay ko bang anak ko para sa mundong walang utang na loob sa akin? Si Jesus na itinuloy pa rin ang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Tingnan ninyo, kung malalaman mo yung detalye, masahanga ka kay Abraham. Tingnan ninyo, kung malalaman mo yung detalye. Ang sabi ko, kung ano yung ginawa ni Abraham kay Isaac, it's multiply mo to the highest level. To the highest level. Ganon ang ginawa ng Diyos para sa atin nang ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya please, wag lang nating basta sabihin, mahal ako ni Lord, God loves me, nang hindi mo iniisip kahit papaano yung mga detalye. Para hindi mo sayangin ang pagmamahal na ito. Para maisip mo ang pagmamahal na ito na sinasayang mo, binabaliwala mo kapag hindi tayo mula sa pagkakasala ay nagbabago. Kapag hindi tayo sumasampalataya sa Diyos dahil lamang may mga pangit na nangyari sa buhay natin at sa buhay ng mga mahalaga sa ating tao. Yan pa ba ang Diyos na hindi kami namahal? Come on! At sana, ganun din tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Huwag mo lang sabihin mahal ka ng asawa mo. Huwag mo lang paniwalaan mahal ka ng anak mo. Huwag mo lang paniwalaan na mahal ka ng kapatid mo. Huwag mo lang paniwalaan na mahal ka ng taong nagmamalasakit sa iyo. Please, isipin mo rin bago ka matulog, bago mo siya ipagdasal, pagkatapos mo siyang ipagdasal, yung mga detalye ng kanyang pagmamahal. Sa parte kasi ng Diyos, at ng taong tunay na nagmamahal sa atin, hindi naman nila ididetalye. Yung mga sinakripisyo nila para sa atin, yung mga ibinigay nila para sa atin, yung mga tinaste nila para sa atin. Hindi. Sapagkat hindi naman yun basta utang. Tulad ng utang sa tindahan na kinakailangan detalye at kailangan mong bayaran ng material na bagay. Ito ay, kung gustuhin man nilang maging utang mo, utang na loob, na dahil binigay nila lang bukal sa kalooban nila, ay mananatili din lagi. Iisip-isipin mo sa kalooban mo. Sige nga, kailan ka ba tumulong? Kailan ka ba nagbigay? Kailan ka ba nagtiis na nilista mo? Hindi. At kung ilista mo man, maalala mo? Hindi. Kasi binigay mo yun ng bukal sa kalooban mo. At kung ilista mo man, maililista mo lahat? Hindi. Sa dami niyan. Naalala lang natin paminsan-minsan yan, pakonti-konti yan, kapag tayo ay sinaktan, kapag tayo pinagpalit, kapag tayo niloko, kapag tayo hindi kinalang, kapag tayo kinalimutan. Naalala lang natin yan, pero hindi para isumbat, kundi para itanong pa rin sa ating sarili, saan ba ako nagkulang? Ano pa ba ang hindi sapat? Kulang pa ba ang lahat? Kaya nga sa Diyos, sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. Sapagkat kahit sobra na ang naibigay ng tao at ng Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo, pag niloko mo, iisipin pa rin niya, kulang pa ba yung binigay ko? Na parang nandun pa yung intensyon
na kung ipagpapatuloy mo lamang sa Kanya ang iyong relasyon, gagawa at gagawa pa rin siya para sa iyo. Magsasakripisyo at magsasakripisyo pa rin siya. Magbibigay at magbibigay pa rin siya. Sana mga kapatid, ito yung ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa. Yung makita natin kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa atin at ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. When that happens kasi, we will realize hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal nila at mas lalong hindi karapat-dapat na sayangin natin ang pagmamahal nila. Bigla ko lang naalala, nung isang beses may nangumpisal sa akin, sabi niya, nandun pa rin yung galit niya sa nanay niya. Bigla akong sumabat. Sabi ko, teka, para lang alam ko kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Walang yaba yung nanay mo. Sabi niya, Father, hindi. Ang bilis niya sumagot, Father, hindi. O, yun naman pala. Sigurado ko dahil hindi naman siya walang hiya, dahil hindi naman siya masama, sigurado kong marami siyang mabuting naibigay sa iyo. Yung maraming mabuting yon, yun pa lang yung alam mo. Paano yung hindi mo pa alam? Paano yung pinagbubuntis ka niya? Hindi mo alam kung ano yung mga sakripisyong naranasan niya. Paano yung magkahiwalay naman kayo sa pagtulog, yung mga sleepless nights na naranasan niya, na iniisip niya paano kanya bubuhayin. Paano ipapakain niya sa iyo? Paano ipapaaral niya sa iyo? Yung mga hindi mo alam na sitwasyon na may sakit ka. So bukod pa sa sinasabi mo at sa mga naiisip mong kabutihang ginawa ng nanay mo sa iyo, bukod pa yun lang yung alam nyo. Paano yung hindi pa? So napakarami yan sigurado. Sabi ko sa kanya, nakalulungkot lang kung bakit, kung ano man yung ikinasasama mo ng loob sa kanya, yun ang hindi mo makalikalimutan. Sabi ko naman sa kanya, hindi lang ikaw yung ganyan, maraming ganyan. Sana ipagdasal natin yung ugali nating ito, ha? Ang mas i-recall natin yung detalye ng pagmamahal ng tao sa atin. At hindi yung isa, dalawa, kahit mga 10 yung pagkakamali sa atin. Kung all throughout their lives and our lives naman, naging mabuti at mapagmahal sila sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa Panginoon.